Hi guys! So sa video natin ngayon, gagawa tayo ng comparison between itong tatlong pistols natin. Para malaman nyo kung alin yung best one para sa inyo, kung alin yung pasok sa budget, and hopefully ma-justify natin kung bakit mahal itong new generation ng mga pistol gel blasters. So una, sabihin ko yung brand and model. So ito, SKD CS007, 2,000 pesos siya. Ito naman yung SKD Beretta, 4,500 naman. Tapos, ito yung UDL P320 M17. So, first of all, feeding. So, ito obviously, top feeding siya. So, hopper fed. Ito yung tatawag na hopper fed. Dito manggagaling yung gel balls pababa. So, gravity lang yung magpapababa ng gel balls natin papunta dito sa blaster. Ito naman Beretta natin, magazine fed na siya. So, kagaya ng ibang mga gel blasters, meron tong maliit na motor dito sa loob. Tapos meron tong magazine prime na magpapaakyat nung gel balls natin. Tapos ito, lastly, yung dito sa P320 natin, magazine fed din siya, pero this time around, spring naman siya. So, spring naman yung nagtutulak paakyat sa gel balls natin. Although, electric din itong gel blaster natin na ito. So, next naman ay blowback. So, itong SKD natin ay walang blowback. Itong pangalawa at pangatlo, meron sila parehas electric blowback. Pero pakita ko sa inyo yung difference. So, ito, 7.4 volts ito. Ganito yung blowback niya. Tapos, pwede mong i-activate yung 14 volt niya. So, ito yun. O-on mo yung 14 volt, o-on mo tong torch. So, ang mangyayari, yung battery ng torch, maheheram ng blaster. So, yung rate of fire niya, bibilis. So, try natin. Full auto. Tapos, itong panghuli, yung UDL natin, kailangan siya ikasa once. Tapos, hold ko lang to kasi pag hindi, magbo-bolt catch siya. So, ganito yung blowback niya. Parang sa airsoft na. So, material na ginamit. So, ito, ABS plastic, since ito yung pinakamura natin. Ito naman, nylon. Tapos ito, nylon din, pero ang difference is metal na yung gears sa loob nito. Unlike itong dalawa na plastic pa. So, firepower ito up to 150. Same dito kay Beretta natin, up to 150 FPS. Itong P320 natin is up to 200, which is pretty impressive para sa gel blaster this size. Kasi usually talagang nagiging problema sa mga gel blaster, maikli yung barrel, therefore hindi niya kayang mag-produce ng that much air, ng strong compression, dahil maikli yung barrel. So, okay yun. Okay na yung 200 para sa ganitong size na gel blaster. Especially dahil electric din siya. So, ayun. Pakita ko na lang sa inyo yung fire test nung tatlo. So, ito yung una nating iti-test fire. So, as you can see, mabilis yung rate of fire niya. Tapos, pretty consistent naman yung paglabas since yun nga, gravity fed naman siya. So, ito yung second natin na iti-test fire. So, meron siyang magazine prime. Hold lang to. So, last unit na iti-test natin. So, nakasako na siya. Tignan natin. So, kapag na-empty siya, magbo-bolt cut siya ng ganito. So, ayun. Hopefully, nakatulong yun para mapili nyo kung alin yung pinaka-tama na gel blaster para sa inyo. Thank you for watching!